Yan po, isang magandang hapon po sa ating lahat at pulugot na pagbati mula sa Future Earth Philippines. Welcome po sa 91st episode ng the Filipino SDG Action Hour at kahit po Friday 13th, maraming salamat po sa pagsama niyo po sa amin ngayong hapon. So ngayon po, muli niyo kaming samahan, makiisa sa isa't kalahating oras ng exciting at makabuluhang talakayan tungkol sa mga paksa na napapanahon at tiyak na kapupulutan ng aral at karunungan. At sa hapon na ito, pag-uusapan natin ang topic na pinamagatang compost at Trichoderma microbial inoculant, pamamaraang angkop sa pandaigdigang pagbabago ng klima. So pag-uusapan natin, marahil madami sa ating mga attendees ang nakatanong, ano ba yung trichoderma? O posible first time yung marinig, ano ba yun? At ano ba may tutulong ng trichoderma microbial inoculant sa issue o usapin ng climate change? So ngayon mapag-uusapan natin at makikita din natin na meron palang mga solusyon na matagpuan sa natural ecosystem. Hindi natin alam na nasa ibaba lang atin ng mga talampakan ang mga solusyon sa mga problema ang kinakaharap natin. So may mga kamangha-manghang katangian ang mga fungus at microorganism na lunas pala o ito yung makakasagot sa mga sustainable issues na kinakaharap natin. At ayan po ay mga bagay na tatalakayin po ng ating panauhin. Siya po ay Professor Emeritus ng Institute of Biological Sciences, College of Arts and Science, at miyembro ng National Academy of Science and Technology. She obtained her PhD in botany from UPLB and her MS and BS botany degrees from UP Diliman. She is the developer of the trichoderma technologies. Ito po yung mga inoculant na para po mapabilis yung composting ng mga agricultural waste and production po of biofertilizer, biocontrol agent, and growth promoter for crops and bioremediation of heavy metals in contaminated soils. She is a recipient of various national awards for teaching, research, and public and service, and siya din po ay awardee po ng Hitachi Global Foundation Innovation back in 2021. So without any further ado, wag na po natin patagalin. Let's all welcome our speaker for today, Academician Virginia Cuevas. Dr. Cuevas, welcome po sa the Filipino SDG Action Hour. Magandang hapon po sa ating mga kasamahan, sa mga suki ng Filipino SDG, sa ating mga kasamang academicians, corresponding member, national scientists, at mga iba pang lagi nang kung nakikita dito. Magandang hapon po sa lahat. Maraming salamat, Mark, sa maganda mong introduction. At nagpapasalamat ako kay National Scientist Lourdes Cruz sa pag-imbita niya na ako yung maging resource person dito sa ating talakayan, 91st episode ng Filipino SDG. Ngayon, gusto kong i-share ang aking PowerPoint presentation. Nakikita na ba? Opo, ma'am. Ilalagay ko muna sa, ayan. Okay. So, ito po ang aking title, Compost at Trichoderma Microbial Inoculant, TMI, Pamamaraang Angkop sa Pandaigdigang Pagbabago ng Klima. Sa salitang Ingles po, Compost and Trichoderma Microbial Inoculant, Adaptation to Global Climate Change. Ito po ngayon ang balangkas o outline ng aking pagtalakay. Sa simula, sa introduction, sasagutan ko po ang mga puntos ng UN SDG sa pamamaraang binanggit ko na. At dalawa pong bahagi itong aking pagtalakay sa topic. Ang unang bahagi po ay ang pagbabalik ng kagubatan o rainforestation, isang karanasan na ginamit namin, kasama ko po si National Scientist Lourdes Cruz, sa lupang laan para sa mga katutubo. Ito po ay KNR, Kanawan National Reservation Area for Negritos.
So makikita natin nakasama ko ang mga katutubo sa paggagawa ng compost at sa pagpupunla sa gubat. At pagkaraan po ng 2 taon, ay yung aming ni-reforest na area ay tinaniman namin ng kape at kakao. Ang pangalawang bahagi po ay ang karanasan namin sa Mangkayan, Benguet at Mugpog, Marinduque kung paano sa paggamit ng compost at Trichoderma microbial inoculant ay napababa namin ang antas ng heavy metal sa mga palayan na natabunan ng mine tailings. So, ipapaliwanag ko po kung paano gumagawa ng compost sa mabilisang paraan, paano gamitin ang TMI, at pagkumpara ng mga sakahan na nilagyan ng compost, ano ang ani sa panahon ng El Nino, at ano ang kahalagahan ng compost at pagbabawas ng heavy metal sa lupang sakahan. So, simulan natin. Ano ang mga sinasagutang puntos ng UN Sustainable Development sa pamamaraang aming nabanggit? Ito po yung SDG 1, no poverty o walang naghihirap. SDG 2, zero hunger o walang kagutuman. SDG 3, good health and well-being, mataas na antas ng kalusugan at kapakanan. SDG 15.2, halt deforestation, restore degraded forest, increase afforestation and reforestation. Itigil ang pagkawala ng gubat at bilisan ang pagbabalik ng gubat. Maiipakita ito na magagawa sa pamaraang nilahad ko sa talakihan. Ngayon, bakit masasagutan ang SDG 1, 2, and 3? Kasi kung maiipatupad ng tama ang mga pamamaraan, mabababa ang gastos sa produksyon ng pagkain, walang pestisidyung gagamitin, tataas ang ani, at ang lupang sakahan ay mapapagyaman. So unti-unti, kung talagang tatangkilikin ng ating magsasaka ang paraan ng paggawa ng compost at saka ng TMI, unti-unti mababawasan ang poverty, ang paghihirap, ang kagutuman, at magkakaroon tayo ng mataas na antas ng kalusugan at kapakanan. Ito po ang teknolohiya ng trichoderma. Dalawa po ang component. Ito pong trichoderma activator at ito pong trichoderma microbial inoculant. Sa ngayon po, 2 corporation ang gumagawa nitong trichoderma activator at trichoderma microbial inoculant. Nauna na po ang Biospark trichoderma at ngayon pong 2024 ay pumapasok ang Adamco. Nakipagpirmahan po ng licensing agreement dito lamang pong Marso 2024 sa UPLB ang Adamco at ang trade name po na gagamitin ay Trichoderma Grow Plus. Ito po naman ang larawan under the microscope ng Trichoderma harshanum na siya pong component ng Trichoderma activator at isa ring component dito sa Trichoderma microbial inoculant. Dito po sa Trichoderma microbial inoculant, may 2 po pong ibang kasamang trichoderma dito na aking pinili sa aking koleksyon ng trichoderma na mahusay sa biocontrol at growth promoting activity. So simulan natin ang unang bahagi, pagbabalik ng kagubatan o rainforestation. Bakit tinawag na rainforestation? Gusto ko munang ipakilala saan namin ginawa ito. Dito po sa Morong, Bataan. At ako po ay nahalina na tumulong dito sa pamamagitan po ni National Scientist Lourdes Cruz. Kasi po siya ay simula pa ng 1990s ay tumutulong na sa ating mga katutubo, sa mga negritos. Ito pong KNR or Kanawan Negrito Reservation Area ay binubuo ng 220 hectares. Ang 6 na hektaryo po ay doon ang kabahayan ng mga Aita. Pero noong una, 220 hectares, ito po ay rainforest. Pero sa ngayon, nitong 1990s at 2000, ang natitira na lang pong gubat ay 28 hektarya. Ito pong buod at hulo. At ang kalakihan, 186 hectares, ay puro kugunan na. At dito namin ginawa ang aming study. Bago po makarating sa bundok, pagbaba sa highway, kailangan pong dumaan muna dito sa hanging bridge na ito.
At tuwi po akong pupunta doon at magbibisita, lagi kong isinasama ang aking mga graduate students para makita nila ang kalagayan ng bansa, lalo na ang kagubatan. Kailangan pong maglakad ng 30 minutos paakyat po sa bundok, doon sa study site. Ito po yung study site na ito. Ito po yung natitirang gubat. Ito pong gubat na natira ay dahil na sa bangin. Hindi na po kayang puntahan dahil mahuhulog na sa bangin. So ito po yung buod at ito po naman ang hulo. So kaya po ang pagbabalik gubat po ay sinimulan ng ng pondo ng Philippine Tropical Forest Conservation Foundation, isa pong NGO, at ito po ay nakuhang pondo ay sa pamagitan ni National Scientist Lourdes Cruz. Ngayon, ito pong 10 ektaryang kogunan ay kaya po namin naging study site para maibalik gubat. Pero bakit sinabi kong rainforestation? Kasi po, yung mga punla ay galing dito sa natitirang gubat. At ito po yung mga native trees. Napaka-importante po noon kasi yung yung pong ating reforestation na ginagawa ay may marami pong introduced species. Pagka po may introduced species, hindi po babalik ang wildlife o yung buhay sa ilang. Kasi po, ang ginagamit na pugad ng ibon, kinakain ng ating mga wildlife, ay galing doon sa native trees. So kung mag-iilagay po ng introduced species, hindi rin po babalik ang ating wildlife. So ginawa po natin na yung punla mula dito ay siyang itanim dito sa Kugunan. Ngayon, ginawa po namin ito noong 2012 to 2014 at pagkaraan ng 2 taon, ako po inakakuha ng pondo sa Picard 2016 to 2018 at tinaniman po namin ng kakao at kape para sa agroforestry. Ito pong babang ito ay taniman ng pamilyang Katutubo. Sandali lang po at medyo inaubo ko. Sige lang po ma'am, inom po muna kayo ng tubig. 40 taon po kasi akong profesor, kaya masyadong nagastado ang aking boses. Kaya ngayon, ano. So, ang una ko pong ginawa, may mga kasama kaming Katutubo, ay tinuruan ko po silang gumawa ng compost mula sa mga materyales na nandoon sa kapaligiran. Ito po ay mga damo at bagin, at ito po yung activator. Makikita po ninyo na tinuturo ko sa kanila kung paano i-apply ang activator. Ayan po, mga kasama ko sa ano. Ito po ay nilalagyan ng baging ilog, yung po mataas sa nitrohina. Pagkaraan po ng 1 buwan, ito na yung makikita ninyo. Ang lahat ng itong berde ay makikita natin bulok na at ay isang magandang uri ng compost. At ito po ay pagpapatubuan ng punla na galing sa gubat. So gumawa kami ng mounting habong para siyang improvised nursery. At ito po yung mga punla na ang kalahati po nung nandoon sa ang potting medium po ay kalahating compost at kalahating topsoil. At paglipat tanim po, gumagawa ng hukay na 30 cubic centimeters, compost at kalahati lupa, at nilagyan po namin ng microbial inoculant. Tingnan po natin, ang activator ay ginagamit sa paggagawa ng compost, pero yung TMI ay isinasama doon sa mismong punla. 2 grams na yun po ay halos 1 kutsarita kada tanim. Ito po ang isang resulta. Ito pong ito ay graduate student ko. Natapos po siya ng MS Botany na ako ang advisor. At katulong ko siya sa pag-reforest na ito. Pinag-aralan niya ang mga vegetation analysis ng mga natira pang gubat doon na pinakita ko kanina at doon nanggaling ang mga punla. Nakakuha po kami ng isang magandang reforestation species na fast-growing. Ito po yung kupang. So makita ninyo, pagkaraan lang ng 1 taon, mataas na siya. Mas mataas pa siya dito sa height ng estudyante. At ito po ang mga rainforest species na itinanim namin. Ngayon,
makikita ninyo itong buho ng kawayan na ito. Ito po ay ginawa ng katutubo, isang paraan para pag nagdilig sila, kasi sila po ay masipag, dinidilig po nila ito pagkatag-arawan para ang tubig ay diretso sa ugat ng walang masasayang tubig, diretso sa ugat ng halaman. So makikita natin maganda ang tubo ng mga punla galing sa gubat. Ito pa po ang iba-ibang klase ng mga species na galing sa natirang gubat at mataas po ang survival. 50% po ang nabuhay, doble ng NGP. Kasi kasalukuyan, nung ginagawa namin ito, kasalukuyan yung National Greening Program, 25% lang. Pero kami po ay nakapag-register ng 50% survival. Ngayon, pagkatapos nga po ng 2 taon, medyo malalaki na at buhay na yung mga punla, gumawa po ako ng proyekto na pinundahan ng PCARD at para magkaroon ng agroforestry doon sa 10 hektaryang pinakita ko kanina na tinanaman ng kape at kakao. At siyempre, ang unang-unang aming ginawa ay makipagtalakayan at makipagdialogo sa buong pamilya ng katutubo. Kasi hindi na lang po 2 katutubo ang involved dito. Yung buong pamayanan na ng katutubo ang aming in-involved. So, ayan, nagpapaliwanag at ito po ay aming meeting. So, isang hakbang na ginawa ay ituro ang paggagawa ng compost. Ito po ay noong May 22, 2017. So, ang amin pong materials ay dayami, dahon ng ipil-ipil, kakawate, dumi ng kalabaw, at trichoderma activator. So, makikita ninyo ang hilera ng compost na ginawa ng ating mga katutubo para sa taniman nila ng kape at kakao. At ito po, itinuro din namin ang tamang paraan ng paggamit ng chemical fertilizer. So 1 kilogram ng 14 NPK, tutunawin sa 16 liters na tubig at ididilig sa 25 punlang kape at kakao. Na ang equivalent po ay 40 grams ng NPK kada punla. At dito po, kasama ditong ilalagay ang TMI. So ito po yung agroforestry ng komunidad. So ang kape at kakao, merong sa communal forest at mayroong mga farm lots na ang total naming naitanim ay 1,599. At ang pamamaraan ng pag-aabono, pag naglipat tanim ng kape at kakao, compost 1 kilogram, TMI 5 gram o 2 kutsarita at triple 14 at uulitin ito pagkaraan ng 6 na buwan. So meron din kaming experiment na ginawa na 90 cacao and 90 seedlings para malaman namin ang survival rate at makapaggawa kami ng magandang report sa PCARD. So makikita natin ang resulta. Ito po ang cacao. Ito po ang hilera ng kape na aming itinanim. Ang distansya po ng kada kape o kada kakao sa bawat isa ay 2 meters. So ito po yung 6 na buwan pagkalipat tanim. Sa ngayon po ay namumunga na itong kape at kakao na aming naitanim. At ang balita sa akin ni National Scientist Luli Cruz, ang mga katutubo ay gumawa ng kooperatiba upang maibenta nila ng maayos ang kanilang nakuha sa agroforestry. Ito po ay pagbabalik gubat at the same time agroforestry para magkaroon ng pakinabang na madalian ang ating mga pamamayanan ng katutubo. Dumako naman tayo sa pangalawang bahagi. Ito ay pagpapaba ng antas ng heavy metal mula sa minahan na tumabon sa lupang palayan. Ito po ay nangyari sa Mugpog, Benguet. At pagkaraan po na ako yung makapag-aral sa Benguet, ako naman po ilumipat sa Mugpog, Marinduque. Ito pong problema ng Mangkayan ay simula pa noong 1986. Pero nagpunta po kami doon sa Mangkayan 2012 to 2015.
ito po yung Ilog Mangkayan. Dito po nandoon yung dike ng Lepanto Mines na sumabog noong 1986 at ang mine tailings po ay humuho dito sa Mangkayan River at lahat ng palayan dito po sa gilid ay natabunan ng mine tailings na mataas ang antas ng heavy metals, lalong-lalo na po ang copper. So, siyempre, makikita ninyo, mahirap pumunta sa palayan, so nanunulay. At siyempre, ang aking itinuro uli ay paano gumawa ng compost mula naman po sa dayami. Dahil sa pag-aaral namin, soil analysis, ang copper po ng kanilang mga palayan, simula pa noong 1986, ay greater than 300 milligrams per kilogram at ang kanilang ani ay bumaba ng mahigit na 40%. So makikita natin na ito, kinikilo pa namin yung compost. Kasi ang aming study ay gaano karaming compost ang dapat ilagay na makakabawas sa antas ng heavy metals. So, ayan po, makikita natin na kasama ko ang mga co-researchers ko na nagkikilo ng compost. Nagkaroon kami ng magandang eksperyensya sa Mangkayan. Kaya lumipat naman kami nung 2017 to 2021 sa Marcaper, sa Mugpog, Marinduque. Dalawang kumpanya po ng Mina ang nagbibigay ng problema sa sakahan ng Mugpog. Ito po ay ang Marcaper na ang diki nila ay sumabog noong 1993 at 1986. At ang Consolidated, ito po ang nasa bayan ng Santa Cruz po ang Marcaper. Pero ang diki nila na sumabog ay nandito po sa Mugbog, sa headwater ng Ilog Mangkayan. So yung, again, ang mine tailings ay kumalat dito sa Mugpog River at yung mga palayan na nasa gilid ay natabunan din ng mine tailings na mataas ang copper content. Yun naman pong CMI or Consolidated Mines Incorporated ay nandito po sa Mugpog, sa area na ito. At ito po yung site, yung mined out site. Ibig sabihin, ito yung inabando ng minahan. Hindi na po hindi na po itinigil na po simula nung 1986 ang pagmimina. Kaya po, ayan po, ito po naman ang itaas na ito ay focus ng research ni Dr. Nelly Agangan ng Biotech. Na ang ginagamit naman niya ay mycorrhiza. Ako naman po, makikita nyo mamaya, ay doon sa ibaba nitong mined out site. So, hindi po katanggap-tanggap yung compost na aking ipinakita sa inyo kasi matrabaho. So umisip po kami ng paraan na ang mabilis na pagbubulok ng dayami na katanggap-tanggap sa mga magsasaka dahil madaling gawin. Compatible po ito, highly compatible sa ating ginagamit na makinaryang harvester. Kasi po sa harvester, nakakalat na kaagad ang dayami. So, ang ibig sabihin, pagkaani, nakakalat na ang dayami sa buong pinitak. Hindi na po kikiluhin kasi ang kailangan malaman ay basta kung ano ang nakuhang dayami sa isang pinitak, yun na rin ang gagawing compost. Dahil napag-aralan namin na kailangang mahigit sa 2 kilogram per square meter ang kailangang compost. So kung ibabalik lang yung dayami, makakasapat na po yung compost na magagawa sa pangangailangan para mapataas ang ani at mapababa ang antas ng copper. So, hindi kailangan ng tubig sa irigasyon kung umuulan. Hindi nga po dapat mababad ng tubig ito, ginagawang compost, para po hindi mawala ang hangin at hindi umasim ang compost. So, ang tawag dito po ay tinatawag na aerobic decomposition. Mabilis na may hangin pumapasok para mabilis ang pagbubulok at mawala po ang asim. So, kailangang ihalo ang 1 kilogram ng activator at
20 kilograms, triple 14, iyon po ay sa isang hektarya ng palayan. Yun naman pong gusto ay organic talaga, walang chemical fertilizer. Pwedeng ihalo ang trichoderma sa dumi ng mga hayop, baboy, baka at kalabaw. Pero pwede rin pong ilagay ang trichoderma activator sa sprayer at pwedeng spray sa dayami. Ngayon, ito po yung resulta ng aming pag-aaral, ng aming study. Makikita ninyo po na ito ay pareho ng binhing ginamit, RC280. Ito pong palayan na ito, pinitak na ito, ay walang compost at TMI. Isang buwan pagkatapos maglipat tanim, makikita natin na kulang sa berde ang dahon ng palay. Ang ibig sabihin, pag kulang ang berde, kulang ang chlorophyll, kulang ang nitrohina. At ito po'y napatunayan nung tingnan ang LCC o leaf color chart na ang reading lang po nitong mga dahon na ito, lalo po ng flag leaf, ay 2.33. Samantalang itong nilagyan ng compost at TMI, ang leaf color chart reading ay 3.17. Ngayon, pareho ang amount na inilagay na chemical fertilizer sa dalawang palayan. Pero bakit mas maberde ito? Ito po ay dahil sa nagbigay ng additional na nitrohina ang compost at yung triplicator sa 20 kilograms, pero napakaliit po yun kasi isang hektarya ang nagyan. Pero ang malaki pong kontribusyon ay yung compost at hindi lang po nitrohina, kasama po ang phosphorus at potassium. At ito po ang resulta ng aming pag-aaral. Nagkataon po na nung panahon na kami nandoon sa Mugpog, ay dumaan ang El Nino. So sa panahon ng El Nino, may ani pa rin kahit kulang ang patubig. So dito po sa table na pinapakita namin, makikita ninyo yung kondisyon sa hina ng patubig. Nung tag-araw ng 2018, mahina na ang tubig, kulang kaysa karaniwan. So ang antas po namin ay 1. Ito pong palayan na may dayami at TMI, umani pa po rin po ng halos normal, 5.7 tons per hectare, pero yung walang dayami, 4.5 tons per hectare na lang. Nung tag-ulan ng 2018, bawas pa rin ang tubig, kakaunti ang ulan kasi El Nino nga, hanggang sa pagbubuntis ng palay. So ang antas ng hinang tubig ay 3, umani ng 3.4 ang dayami at compost. Dayaming compost at TMI, 1.9 na lang po yung walang dayami at TMI. Nung tag-araw po ng 2019, talaga pong tingkad na tingkad ang El Nino. Halos natuyuan ang buong palayan. Pero makikita ninyo itong may compost at TMI ay umani pa ng 2.2 tons per hectare. Yung katabing palayan ay 0. Wala silang inani. Sayang lahat po ang efforts at saka ang binhi na ginamit ng farmer. Ngayon, dito natin makikita yung tinatawag na resilience. Nung madagdagan na po ang tubig dahil tag-ulan na, yung 2.2 ay naging 3.7 at yung 0 ay naging 3.1. So makikita ninyo, nakakabaligwas o nakakabaliks ang may compost at TMI. Bakit nagbigay ng ani kahit wala ng patubig dito sa may compost? Sapagkat ang isa pong kagandahan ng may compost, tumataas po ang organic matter content ng lupa. Makikita ninyo, pangatlong beses na itong paglalagay dahil pangatlong season na po. So, tumataas ang organic matter at ang organic matter po ay naghahawak, magandang humawak ng tubig. So, kahit na wala ng patubig, ang ugat ng halaman ng palay ay nakakasagap pa ng kaunting tubig mula sa compost. Tingnan naman natin yung palaya na mataas ang copper. Sabay po ito ng kasabay po ng area na pinakita ko, kaninang ipinakita ko. Ito po ay
ang normal na kailangan sa hindi kontaminadong lupa ay 50 milligrams per kilogram. Pero ang amin pong mga palayang pinag-aralan ay 290 to 386 milligram per kilogram o halos 6 na beses kadami ang copper. At ito po ay toxic na. At sa isang pag-aaral ni Lindon 2014, doon sa palayan ng Mugpog, ang nawawalang ani ay 3 kaban o equivalent sa 1.5 tons per hectare. Doon sa Mangkayan, sinabi nilang ang nawawalang ani ay 40%. So, noong 2018, dry season, mababa. Tingnan natin, napakababa, napakataas ng copper. Unang season pa lang. So, talagang mababa ang ani nila. Pero mas mataas pa rin dito sa walang compost at TMI. Nung tumaas na ng kaunti ang tubig, bawas pa rin ang tubig, ang antas ay 3, makita natin na yung 1 ay naging 4.7. Bakit? Kasi pangalawang beses na naglagay ng compost, ibig sabihin gumagana na, tumataas na ang antas ng organic matter at nababawasan na rin ang antas ng copper. Makita natin na ito ay 4.7 dito sa walang compost at TMI 2.2. Ngayon, makikita natin dito sa katingkaran ng El Nino, itong may TMI at compost, kahit na mataas ang copper, 290 to 386, 1.9 pa rin ang ating nakuhang ani. Ito ay wala, 0. Makikita natin na ito ay 1.6 na, mataas na ang marami ng tubig. So from 1.9 ay naging 4.2, ito ay 1 pa rin. At nung mismong tag-ulan ng 2019, tag-ulan ng 2019 is 4.2, ito ay 1 pa lang. So makikita natin na malaki ang nagagawa ng MyCompost at TMI sa pagpapababa at pagpapaba ng antas ng copper at pagpapataas ng ani. Ngayon, ito po yung aming area na pinag-aralan. Ito po yung Mind Outside, kung saan si Dr. Nelly Agangan ay nagtrabaho ng kanyang reforestation na gamit ay mycorrhiza. Ito naman po ay area kung saan kami gumagawa, yung pinag-aaralan namin yung palayan, kung paano namin pinabababa ang antas ng heavy metal. So, ito po ay ibang pag-aaral naman. Ginawa namin ito 2019, 2020. Wala na pong problema sa patubig noon kasi tapos na ang El Nino. Makikita ninyo na ito ay ang copper at lead ay mataas. Ang copper ay 565. Ito po yung control, walang ginawa. Ito po ay dayami lamang ang aming inilagay at ito po ay dayami at TMI. So makikita natin na kung dayami lang ang ilalagay, sa halip na bumaba ang available copper, tumaas pa siya. At ito pong dayami na ito, na TMI, makita po natin na bumaba at significant po ang difference mula dito. Mababa rin siya kumpara doon sa control. Makita natin itong lead ay pag may dayami at TMI, significant po ang pagbaba ng lead. So makikita natin sa pag-aaral na ito na talagang hindi lamang napapataas ang ani, kundi napapababa po ang level ng copper. At ito po yung ani. Makita natin na yung control, ito po, ang ani po ay 2 tons per hectare lang. At ito pong nilagyan ng dayami ay tumaas lang ng kaunti, 2.2 tons. Pero nung pagsamahin ang compost at dayami, halos na doble po ang ani, naging 4.5 tons per hectare. So makikita natin na talagang
malaki ang nagagawa ng Dayami at TMI sa pagpapababa ng antas ng heavy metal at pagpapataas ng ani. Ito po naman ay ginawa ng aking PhD student, si Dr. Bernalu Aba, 2024 po siya nagtapos. Pero ito po ay ginawa niya 2017-2018. Magkaiba po kami ng lugar. Ang kanyang lugar ay maganda ang lupa. Ang organic matter po ay 4.9%, mataba po ang lupa. Ang pH ay 6.6. Pero marami po siyang treatments na ginawa kasi ito po ay PhD dissertation. Control, walang inilagay. Makikita natin na pag mataas ang organic matter at ang pH ay 6.6, halos walang epekto ang mataas na copper. Bakit? Kasi po pag mataas ang pH, hindi po masyadong available ang copper. Pero makikita natin na halos walang epekto kasi yung pong 5.5 tons per hectare ay mataas na ani. Pero kung lagyan po siya ng chemical fertilizer, yung full dose ng chemical fertilizer, kaunti lang po ang itinaas, 1 tonelada lang. At hindi nga po siya significantly different doon sa control. Pero dito po sa treatment 3, kalahati ng dami. So, binawasan po ang chemical fertilizer ng kalahati, 50%, at nilagyan sa ng TMI. Makita po nating significantly different. Naging 7.3 tons per hectare na siya. Pero makita natin dito sa T4, may Dayami, compost, kalahati lang ang dami ng chemical fertilizer, TMI, naging 8.1 tons per hectare na siya. At lalo nating makikita natin na hindi kailangan ang buong dose ng fertilizer. Kasi dito po sa T5, compost, Dayami, sinunod ang dami ng chemical fertilizer at TMI, bumaba po pa po ng kaunti kaysa doon sa kalahati lamang ang dami. So makikita natin na talagang hindi kailangan ang full dose ng chemical fertilizer. At ito rin po, antas ng copper sa simula ay yung pong exchangeable copper ay 94. Pagkatapos po ng 2 season, naging 53. Yung extractable copper po ay 400. At makikita po natin ay significantly different, bumaba po ng 354. Ngayon, humanap po kasi siya po ay PhD dissertation, hindi po pwedeng isa lamang site ang gagamitin niya. So, humanap pa siya ng isang barangay sa Mangyan na ang antas naman ng copper ay 152 milligrams per kilogram. Ngayon, 4 na lang treatments ang ginawa niya. Pero pareho pa rin po ng variety ng rice ang ginamit niya. At makikita po natin dito kung gaano kaganda yung growth promoting activity ng TMI. Makikita po natin na mahaba ang ugat at mataas ang seedling, shoot growth kumpara doon sa wala. Napaka-importante po nitong mahabang ugat na ito. Nakita po natin kanina na noong panahon ng katindihan ng El Nino ay may nakuhang tubig ang ating palay na may mataas, may Dayami. Ito po ay sa pamamagitan ng TMI, humahaba ng maganda ang ugat na nakatulong ng malaki upang masipsip ang tubig na nandoon sa compost at masisip din ang mga nutrients na nandoon sa compost. So tingnan naman natin ang ani. Makikita natin na mataba ang lupa, ang organic matter ay 5%, at kahit na mataas ang antas ng copper ay mababa po, ay hindi walang epekto sa ani kasi wala po itong inputs pero halos 5 tons per hectare ang ani. Ngayon, nilagyan siya ng 100% chemical fertilizer, makita natin na bahagyan na lamang tumaas. Makikita natin na kalahati lang ang dami, walang compost, pero nilagyan ng TMI, tumaas pa rin ng konti ng Dayami, 1 tonelada ang itinaas, kumpara dito po sa walang inilagay, pero kalahati lamang ang dami. Ngayon, nung lagyan po ng compost na Dayami at kalahating chemical fertilizer at TMI,
sumobra po ang daas ng ani, naging 8.3. At ayon po sa nag-aral ng variety ito pong 8.3 tons ay potential na ani ng variety pero makukuha sa 100% dami ng chemical fertilizer. Pero nakuha ng estudyante ko ng 8.3 na may compost pero kalahati lamang ng chemical fertilizer. Dito natin maiipakita na talagang tipid ang paggamit ng chemical fertilizer kung gagamit ng TMI at compost. So, ito ang teknolohiya. Trichoderma technology. Ginagamit ka ang nasa sakahan. Dayami, damo at baging na nasa gubat. Nakabase sa siyensya. Kasi ang Trichoderma activator, yung pong Trichoderma harshanum, ay mataas ang cellulase enzyme. At sa science nga po, ang Trichoderma risi, siya po ang talang pinanggagalingan ng mga cellulase na ginagamit sa research sa buong mundo. At makikita natin, ang TMI ay nakakakuha ng sustansya para mula sa triple 14 at mula doon sa compost. Angkop sa climate change, makikita natin na hindi matrabaho at mataas ang ani, nagbabawas ng gastos at chemical na abono, gumagama pa rin ang chemical na abono pero pwedeng unti-unting bawasan, may proteksyon sa kalikasan sapagkat pinagaganda ang lupa at pinatataas ang kakayahan na sumipsit at maghawak ng tubig ng matagal. Inaasahan na paglagay ang magagawa ito, unti-unting maaalis ang paggamit ng chemical fertilizer at pestisidyo at mga 4 na anihan o higit pa ay kung gagamit ng chemical fertilizer ay kaunti na lamang. Ito po noong January 2024, naging panauhin sa FDG si Secretary William Dark na ang kanyang diniscuss ay regenerative agriculture. Ito po, ang regenerative agriculture ay paraan ng pagsasaka na ang layunin ay mabawasan o mawala ang epekto ng pagbabago ng klima sa pamamagitan ng pagpapataas ng taba ng lupa at ibalik ang nasirang biodiversity. So ito po yung English na translation nito. Makikita natin sa naipakita ko sa inyong mga examples na ang paggamit ng compost ay talagang nakakapagpataas ng taba ng lupa at naiibalik ang nasirang biodiversity. Bakit? Sapagkat ang compost po ay nagiging soil organic matter na ang organic matter sa lupa ay siyang nagiging pagkain, source ng energy and nutrients ng ating mga biodiversity, soil microorganisms, beneficial fungi, beneficial bacteria, at saka yung pong ating mga microfauna na siya pong tumutulong para masugpo ang mga sakit at tumutulong para sa nutrient cycling sa ating agro-ecosystem. Kaya po talagang yung paggamit ng compost at TMI ay sangkap para sa regenerative agriculture. So inuulit ko po, ang teknolohiya ng trichoderma ay binubuo ng 2 sangkap, Trichoderma activator at TMI, at 2 na pong kumpanya ang nagma-mass produce nito, Biospark Corporation at Adamco. At ito po ang itsura ng nabibili ng Biospark at ito po naman ang magiging trademark ng Adamco, TrichoGrow Plus. Okay. Maraming salamat po sa pakikinig at ito po ang aming mga references na ginamit ko sa aking presentation. So, maraming salamat po at kung may katanungan po ay ako ay handang sumagot. Okay. Nako, ma'am. So, masasabi ko lang po isang napakaganda pong topic ang atin na pag-usapan ngayong hapon. Ang dami pong katanungan pero yung presentation po ni ma'am as a whole, buong-buo na po siya eh. Parang wala na po kayong matanong. But more on, it will stir more curiosity and para ma-challenge po tayo mga bagong henerasyon na magtuklas pa at kung bibigyan ng pagkakataon po ay maipamana po ni ma'am sa atin yung kanyang knowledge at ipagpatuloy po ang pag-aaral ng siyensya. And with that note, gusto ko pong pasalamatan sa pagsama nyo, kayo pong lahat
Maraming salamat po sa pagsama po sa amin ngayong biyernes na to. Kahit po Friday the 13th, kayo po ay pinili niyo po kaming samahan. At muli po tayong magkita-kita next week. Same place, same time, same channel. And you all enjoy your weekend. Bye for now. Salamat. Bye-bye po.